Kanina, nung kami po ipaalis ng bahay, feeling ko tulog pa yung mga tao. So, sabi mo ulit sa kanila, blessed ka. Blessed ka kasi ngayon, ikaw ay nakalaban. Pinakamahirap po natin yung kalaban. Di ba? Actually, sinasabi po natin, ang kalaban ng ating pananampalataya ay si Satan. Pero alam niyo po ba, ang pinakamatinding kalaban mo ay hindi si Satan, kundi ang iyong flesh. Si Satan po, kumikilos po siya para gamitin or i-try i-control ang ating flesh. Pero alam po ng kaaway na ang pinaka-powerful na weapon against us is ourselves. No? Kaya ngayon na ikaw ay naririto, congrats. Batiin mo nga ang katabi mo, congrats. Congrats kasi napagtagumpayan po natin ang ating flesh. Yan. So sa mga nasa higaan po na nanonood, sana all, joke lang. Next week, sama po kayo dito. No? Iba yung galak na makasama po ng in-person service. Amen. Kahit mas komportable po sa bahay, still iba po yung pag-enkwentro ng Panginoon sa mga nag-e-effort. Kahit po ngayon medyo maulan, ang dami pong hadlang para tayo po'y makarating. Still, ako po'y naniniwala na ang bawat isang nag-e-expect kay Lord, kinakatagpo niya. No? So if you're expecting today kay Lord, I believe meron pong pagkatagpo sa atin si Lord. So nung mga nakaraang week po, pinag-usapan po natin na ang buhay po na ito, ikaw na narito ngayon ay may mission. Pwede bang ideklara mo yun sa sarili mo ulit? May mission ako. Alam niyo po ba, hindi aksidente yon na ikaw ay naririyan. Hindi aksidente na ikaw ay humihinga ngayon. Alam niyo po, ang pinakamasaklap na sitwasyon ng isang tao ay yung mamatay siya nang hindi niya alam ang purpose niya. All of us in this place have a purpose. Sabi mo nga sa sarili mo, I have a purpose. Meron po tayong mission. Ang mga lamok nga po, alam niyo po ba ang lamok ay may mission din at may purpose? Alam niyo po bang ang ipis, ganoon din po, sila po'y ginagamit ng Diyos para ma-decompose yung mga nabubulok na bagay. Para po ito'y bumalik sa lupa at magdala ng nutrients sa mga nakatanim. Alam niyo po, lahat ng bagay sa mundong ito may purpose. Lalo ka na. Sabi mo sa kanila mo, lalo ka na. So hindi aksidente na ikaw ay naririto. It's not an accident that you got saved, that you got to know the Lord. Hindi aksidente na ikaw ay nakakilala sa Panginoon dahil gusto ni Lord na ikaw ay gamitin. No? So, bakit po gusto ni Lord yon? Kasi una, kalooban niya po yon. Pangalawa, dahil marami po siyang plano para sa iyo. Kung ikaw, ang dami mong plano para sa sarili mo, may plano ka na para sa Pasko. Sino po dito may plano ka na para sa Pasko? Ay, ganito ang aking ihahanda, or dito ako pupunta after, or ito ang aking gagawin. Or possible, ngayon 2025 pa lang, may mga pinaplano ka na para sa 2026. May mga nakahapatas ka na ito ang aking gagawin. Alam niyo po ang totoo, kung ikaw ay may plano, mas dakila ang plano ng Diyos para sa iyo. Marami po mga Kristiyano hindi sila aware, or aware man sila, pinipili nilang kalimutan na may plano sa Lord para sa akin. Alam niyo po, hindi nakakalimutan ni Lord. Hindi po huli si Lord. Sa Batangas, di ba? Alam niyo po yung huli? Hindi huli ang Panginoon. Si Lord, pag nangako po siya, hindi niya nakakalimutan, at pag may plano siya, nakaplano pa din po yun para sa buhay mo. So God has a plan to use you. Pero at the same time, bukod po sa plano ng Diyos na gamitin ka, gusto ng Diyos na pagpalain ka. Kaya gusto niyang ikaw ay sumunod sa Kanya. Naalala niyo po yung pinag-usapan natin bago po yung usapan tungkol sa mission? Obedience for your own good. Ang pagsunod po ay para sa iyo din. So yung sa kanila mo, para sa iyo din. Hindi po yan para lamang sa katabi mo. Oo, minsan nakikinabang ang katabi mo sa pagsunod mo. Dahil sa iyong pagsunod, nakinabang yung katabi mo. Na sino pong katabi dito nakaranas na ng pakikinabang sa pagsunod ng ibang tao? Alam niyo po, kahit po ako po'y naniniwala, ako po'y bunga lamang din ng pagsunod ng ibang tao. Dahil may mga taong sumunod, ikaw ay naabot, ikaw ay nakakilala sa Panginoon. So, opo, may nakikinabang sa iyong pagsunod, pero gusto ko pong sabihin sa iyo, ang pagsunod ay para sa iyo din. Gusto ni Lord na pagpalain ka. Gusto ni Lord na alisin ka sa sitwasyon mo ngayon na parang hirap na hirap ka sa
sa bawat araw. Gusto ni Lord alisin ka sa torment ng kaaway sa buhay mo. Sa anumang generational na curses or struggles sa dumadaloy sa iyong pamilya. Gusto ni Lord alisin lahat po ng yan, kaya gusto niyang sumunod ka sa Kanya. Alam niyo po ba, kung mayroong unang makikinabang sa pag-oo mo sa pinapagawa ng Panginoon, ikaw yon. Sabi mo sa sarili mo, ako yon. Walang iba, ikaw ang kauna-unahan. And this is the reason bakit po natin ito pinag-uusapan dahil alam ko po na ang Panginoon, hindi po niya gusto na makita ang kanyang mga anak na nananatili sa kinaroroonan nila. Alam niyo po, si Lord parang isang ama na nagtuturo sa kanyang anak na lumakad. 'Di ba? Kapag sa mga magulang po na narito, nung panahon ang iyong baby ay nagsisimulang dumapa, 'di ba? Yung mula sa pagkakahiga, tapos magsisimulang dumapa. Anong ginagawa po natin? Parang sinishare po natin yung baby na, sige, go, 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 kaya mo yan. Tapos, nung nakadapa na, magsa-start ng gumapang, di ba, anong ginagawa po ng isang magulang? Tuwang-tuwa ka din, ay, nagsisimula na siyang gumapang, go lang, anak, gapang ka. Tapos, nung nagsisimula na pong lumakad, ganun din po, madadapa yung bata, magfe-fail, pero at the same time, i-encourage po natin. Alam niyo po ba, ganoon po ang tatay natin sa langit, na bawat season po ng ating buhay, ini-encourage siya po tayo na magsimula ka ng lumakad. O iniligtas ka ng Panginoon, nagsastart ka ng gumapang, o pinapabagsak ka ng kaaway, pero nagsastart ka ulit tumayo. Alam niyo po si Lord, ako pinaniniwala kung makikita lamang natin si Lord, ano ang tingin niya po sa atin. Magagalak ka na grabe naman pala ang pag-encourage ni Lord. No, salamat kay Lord kasi palagi kanyang itinatayo, palagi kanyang itinutulak, palagi kanyang hinihila para ikaw ay makapagpatuloy. Sabihin mo nga, thank you, Lord. Sino po dito alam mo bunga ka ng biyaya ni Lord kaya ka nakakatuloy? Amen. Wala po tayong kayang ipagmalaki. All of us here are fruit of the grace of God. No? So, alam ko po yan. Personally, subok ko po kung gaano ka-faithful si Lord. Mula noon hanggang ngayon, gasgas man po yung pakinggan, pero sobrang subok po talagang magpala si Lord kapag ikaw ay umuo sa pinapagawa niya. Hindi po ito scam kasi personal ko po itong naranasan. Wala po akong papakinabang sa pagsunod mo kay Lord. Ikaw din ang makikinabang dyan. Pero personally, danas ko po yun. Naalala ko po nung missions that we do, nung kami pong apat sa team na pupunta sa iba't ibang lugar. Tinatanong nila, bakit ang lakas ng loob nyo na sumunod kay Lord? Pag sinabi ni Lord, gagawin nyo nga. Or pupuntahan nyo nga. Alam nyo po yung dahilan. Lagi ko po itong inaalala tuwing napapatanong ako, bakit nga ba namin ginawa yung lahat ng yun? Bakit nga ba kami nagpunta sa mga lugar na yun? Lagi ko po bumabalik po sa isip ko na naalala ko yung unang mission outside sa Manila, papunta pong Baguio. Na ang sabi po ni Lord, may tatanggap sa inyo doon, wag kayong mag-alala. Sobrang amazed po kami nung nangyari nga na meron po nag-reach out, pagdating po namin sa Baguio, yung tumanggap po na yun, nilinis na yung bakanteng bodega, yung bodega na pinagtambakan niya ng mga gamit. And then, pagdating namin doon, sabi niya, kaya pala namin to nililinis ay dahil paparating kayo. So, naalala ko din po noon, yung pagpunta po namin doon, one way lamang po yung perang dala namin. Kasi naalala nyo po yung retreat, bago po kasi yung retreat, bago mag-mission po na yun, yung retreat. Na lahat po talaga, nasa aid po yung mga pera natin sa mga kasama po sa pag-start ng retreat po na yun. Sa aid, pati po yung mga savings namin, wala talaga natira. So, yung dala lang po namin pupuntang Baguio ay galing po sa giving nung event na yon. One way po yun ang pang toll fee, one way po yun ang pang gas. Wala po yung pangkain at saka pang accommodation doon, just in case palayasin kami sa tutuluyan namin. Wala po. Pero alam niyo po yung amazing kay Lord, umalis po kami sa lugar na yon nang may pambili ng ticket papunta sa susunod namin pupuntahan. Ang tingin ko po nun, pa Davao po yung sunod na instruction ni Lord. Imagine, pumunta ka ng walang dala, umalis ka ng may dala ka para sa susunod na mission. Doon po yung nag-start. As in, sobrang faithful po ni Lord na kapag may command siya, meron pong provision na kasama. When God gives you a mission, He gives the provision. Kaya, alam niyo po yung masaklap sa maraming mga Kristiyano, gusto po nila yung provision, pero ayaw po nila yung mission. Alam niyo po, kung ikaw gusto mo yung provision ni Lord,
gustuhin mo, oohan mo yung mission na pinapagawa ni Lord. Kasi marami pong Kristiyano ganun, paano pa ako niyan kikita ng pera, uunahin ko yung pinapagawa ni Lord, di ako'y wala lalong ano. Ganun po tayo mag-isip, pero alam niyo po si Lord, kakaiba siyang mag-isip. Sabi niya sa disciples, nung ipapadala nung una, pumunta kayo, huwag kayong magdala ng basket, huwag kayong magdala ng kahit anuman, ng lalagyan ng pera, wag. Kung isipin, paano kami Lord? Wala na kami pera, wala pa kami lalagyan. Paano kami kakain ito? Pero yung disciples, lahat po sila'y pinakain ng Panginoon, pinagpala ng Panginoon. Bakit? Kasi gustong patunayan po ni Lord na siya ang bahala sa provision sa mission na ipinapagawa niya sa iyo. Ang kailangan lang ay oo mo. No? So, grabe po si Lord mag-bless. Alam niyo po, yung storya po ng Christmas, alam niyo po ba na ito ay storya ng mission ni Lord? Pag-usapan po natin ngayong araw, Christmas, God on a mission. Sabihin niyo nga po, God on a mission. Alam niyo po ba na yung storya ng Christmas, ito po ay storya ng mission ng Panginoon. This is the biggest mission that has been done in the whole wide world. Ito po ang pinakamalaking mission na ginawa sa history po ng buong mundo. Bakit? Kasi ang tao ay mapapahamak, kailangan ng manliligtas, ang Diyos mismo, anak ng Diyos, siya po mismo ang pumunta sa mundo para magligtas. So kung meron po tayong gagayanan ng pag-oo sa misyon na pinapagawa ni Lord, istorya po yun ng Christmas. So hindi po muna ito pagkakapanganak ni Jesus ang ating pag-usapan. Pag-usapan po natin sa Lucas chapter 2, bago po ipinanganak si Jesus, meron pong naunang ipinanganak. Sino po yun? Sino pong nakakatanda? Si John. Wow, alam nila. Si John the Baptist, na pinsan po ni Jesus at siya po'y 6 months ahead kay Jesus. So makikita po natin sa storya na ito, yung pagpapala na dadalhin ng Panginoon sa buhay ng mga magulang ni John. At bukod po doon, pagpapala sa mga taong makakaalam ng pagkakapanganak ni John. So context lang po, si Elizabeth po at si Zacharias, sila po yung parents ni John. So si Elizabeth ay matanda na, ibig sabihin, lipas na po, menopause na po ito for sure, matanda na po sila parehas. Pero, kinatagpo po sila ng Panginoon. The many years na kanila pong pinagpe-pray, ito na, sasagutin po ni Lord. Mababasa po natin ito sa Lucas chapter 2, Lucas chapter 1, ito po muna yung epekto po nung ginawa po ni Lord, yung mission accomplished ng Panginoon. Sa Lucas 1 verse 65, tingnan niyo po ang sabi. Lucas 1 verse 65, nung nalaman po ng lahat pinanganak si John mula sa isang matanda ay, ito po yung sabi, sa Lucas 1 verse 65, nagkaroon ng takot ang lahat ng nakatira sa palibot nila. At ang lahat ng mga bagay na ito ay pinag-usapan sa buong lupaing maburol ng Judea. So ang dami pong naabot, ang dami pong nagkaroon ng takot. Yung takot po na tinutukoy dito ay fear of the Lord. Sabihin nyo nga po, fear of the Lord. Ibig sabihin po, na-restore po yung pananampalataya ng mga tao sa paligid nila dahil sa pagkakapanganak ni John. At sa verse 66, lahat ng mga nakarinig ay inilagay ang mga ito sa kanilang puso na sinasabi, magiging ano nga kaya ang batang ito? Sapagkat ang kamay ng Panginoon ay sumasa kanya. So, na-amaze po ang lahat sa ginawa po ng Panginoon na ito. Sila po'y nagpuri sa Panginoon. Iniisip ko po habang binabasa ko po ito, ano po kaya ang feeling ni Elizabeth at saka po ni Zacharias nung oras na yon? Sige nga po, try nyo pong ilagay ang inyong sarili kay Elizabeth at Zacharias. Nagse-celebrate ang mga tao sa paligid, ikaw wala ka ng pagkakataong magkaroon ng anak pero biglang nagkaroon ng baby. At nalaman hindi lamang ng barangay ninyo, kundi ng buong city ng Lipa, yung storya ng pagkakapanganak mo. At dahil po nag-post ka sa Facebook ng iyong testimony, hindi lamang po buong Lipa ang nakaalam, kundi buong Pilipinas at pati mga Pinoy po sa ibang bansa. Ano po kaya ang pakiramdam mo na ganoon pinaburan ng Panginoon? Sobrang saya po sa pakiramdam. Bukod po doon, bilang isang magulang, siguro napapaisip ka, ano nga kaya ang gagawin ng batang ito? Ano kaya ang call niya? Ano kaya ang pagkakatawag niya?
Alam niyo po, nakakagalak po sigurong maging magulang ni John the Baptist. Lalo na po si Mary at Joseph, na isang Jesus po yung pinanganak. Pero makikita po natin dito na sobrang kagalakan ang naidulot nito sa mga magulang ni John at sa mga tao sa paligid. Alam niyo po, meron akong 2 years old, ay hindi ko alam kung 2 years old po yun, basta bata na pinapanood. Dumaraan lang po sa akin pong reels na isa po siyang baby, I think baby girl siya, na sobra niyang bibo. Parang sa young age po na yun, binibidyohan siya ng mga magulang niya na nagsasabi ng message ni Lord. At times, kumakanta ng worship songs, ganyan. Nakakita po ba kayo ng mga ganong reels? So baka nakita niyo po yun. Parang iniisip ko, nakakatuwa naman ang batang ito. Parang ang saya na maging magulang ng batang ito. No, parang sobrang kagalakan. Alam niyo po, ganoon po kaya ano po kaya ang naiisip ni Zacarias saka ni Elizabeth nung time na yon? One thing is for sure, makikita po natin sa storya po na ito, mission accomplished. Sabi niyo nga po, mission accomplished. Mission accomplished po yung nangyari sa buhay po ni Elizabeth at Zacarias. Ngayon, ang saya po sa pakiramdam na magkaroon ng ganitong pagkakataon na maging Elizabeth at Zacarias, na gamitin ka ng Panginoon para sa kanyang misyon. Sino po dito gusto mo din magdulot ng ganong kagalakan sa mga tao sa paligid mo? Kapag nagawa mo yung mission mo, alam niyo po yung mangyayari, nagdadala po ito ng kagalakan sa mga tao sa paligid natin. Again, gusto ni Lord na gamitin ka. Pero ngayon pong oras nito, mula sa storya po ni Elizabeth at Zacarias, tingnan po natin kung ikaw ba ay qualified na gamitin ni Lord para sa kanyang mission. Kasi alam niyo po ba, si Lord may hinahanap po siyang qualification. Ito po yung inunguto ng atin pong bansa kasi sabi nila, kapag mag-a-apply ng trabaho, simpleng trabaho, hirap-hirap ma-qualify. Kailangan ng diploma, kailangan ng ganito. Pero pagka sa gobyerno daw, walang qualification, hindi mo kailangan gumraduate, hindi mo kailangan ng may diploma. Sabi nila, sobrang baba naman ang qualifications pag sa government. Kaya sabi nila, ganoon daw yung sitwasyon ng ating gobyerno. Alam niyo po ba sa trabaho, sobrang hirap maghanap dahil naghahanap po ang maraming mga trabaho ng qualification. Alam niyo po ba, si Lord, may qualifications din po siya na tinitingnan para ikaw ay kanyang magamit. Just because you got saved doesn't mean ikaw ay qualified na agad. Tingnan po natin, mula po sa storya po na ito ni Elizabeth at Zacarias, tingnan mo ang iyong sarili ngayon na ako ba, nag-oo ako kay Lord na gamitin ako, pero nandun ba ako sa qualifications na yun? 4 na qualifications po, or 4 qualities that God looks for in people He uses. Kung ikaw, gusto mo maging Elizabeth, tanong mo nga sa tayo, gusto mo ba yun? Or gusto mo maging Zacarias, or baka gusto mo maging John, hindi ko po alam kung saan sa storya sa Bible ang gusto mong maging ikaw. Pero one thing is for sure, may planong gawin si Lord sa buhay mo. Gusto ni Lord na gamitin ka. Pero ito po yung 4 na bagay. 4 qualities that God looks for in people He uses. Una po, basahin po natin sa Luke chapter 2. Luke chapter 1 po pala. 1 verse 5. Yan. Luke chapter 1 verse 5. Sabi po dito, nang panahon ni Haring Herodes ng Judea, may isang paring ang pangalan ay Zacarias, mula sa pangkat ni Abias. Ang naging asawa niya ay isa sa mga anak na babae ni Aaron. Sabi niyo nga po Aaron. Si Aaron po, isa po siyang pari nung panahon po ni Moises. So, mula po sa lahi ni Zacarias at lahi po ni Elizabeth, parehas po silang priesthood po yung kanilang family or Levites. So, verse 6 po, sila'y kapwa matuwid. Sabi nyo nga po, kapwa matuwid. In English po, they are both righteous sa harapan ng Diyos at nabubuhay na walang kapintasan. Sabi nyo nga po, walang kapintasan. Walang kapintasan ayon sa lahat ng mga utos at alituntunin ng Panginoon. So, unang qualification po that God is looking for if He wants to use you is righteous before God. Una po, righteous before God. So, maaaring iniisip mo, hindi na agad ako qualified. Sino po dito? Ganon, alam mo. Hindi na agad ako qualified kasi
righteous before God, matuwid sa harapan ng Panginoon. Parang ang dami kong iniisip or nagagawa or nasasabi na hindi ka lugod-lugod kay Lord. Alam niyo po ang totoo, lahat tayo dito ay disqualified. Sino dito kumbinsido ka na disqualified ka talaga? Sabi sa Bible, for no one is righteous. No, all have fallen short of the glory of God. Kung ikaw tingin mo ngayon, ikaw ay qualified, patunay po yan na disqualified ka. Kasi ang totoo, sa harapan po ni Lord, no one is worthy. Pero alam niyo po ang magandang balita na atin pong ipinapangaral? Bagaman lahat po tayo disqualified, all of us, dahil lahat tayo marumi, may Jesus na ipinanganak sa sabsaban na naging dahilan bakit ikaw ay pwedeng ma-qualify. Ano po ang pakiramdam ng isang estudyante na sabi ng teacher mo, oy, ikaw ay bagsak na. Dahil ikaw naman laging bagsak sa exam, ikaw ay pa-absent pa. Tapos biglang sabihin sa'yo, ay pero, nung narinig mo yung pero, ano pong mararamdaman mo? Masaya, parang, may pero ba, may chance, may pag-asa ata kahit kaunti. Alam niyo po ba, ganoon po tayong mga tao. We are all here disqualified. Pero dahil po sa ginawa ni Lord, Jesus has come into this world to qualify us. Ngayon, good news po yun kasi may pag-asa. Sabihin nyo nga po, may pag-asa. May pag-asa, bakit? Kasi Jesus has come to qualify you. Ang sabi sa Bible, pumunta po si Jesus sa mundong ito para tayo po ay linisin sa ating mga kasalanan. So, uulitin ko po, naghahanap si Lord ng righteous. Wala siyang makita kahit isa kasi wala namang righteous. Pero dahil sa ginawa ni Jesus, ikaw ay napaging matuwid. So, ang point po, meron tayong pag-asa kasi God can make us righteous. Pero marami pong Kristiyano ang nananatiling disqualified. Alam niyo po kung bakit? Dahil nananatili po sila sa kanilang mga kasalanan. Alam niyo po yung mensahe po na ito, nais ko pong iparating sa bawat isa na narito po, na gusto ni Lord gamitin ka, pero bago kanya gamitin, gusto kanyang mapaging matuwid. Gusto niyang gawin kang righteous and holy before Him. Ngayon, sinasabi ko po ito dahil possible, some of you na narito, sinasabi mo, Lord, gamitin mo ako. Lord, padala mo ako. Lord, gusto ko magawa ang mission mo. Pero kung ikaw pinipili mong manatili sa kasalanan sa karamihan, it is impossible for God to use you. Kasi ang hinahanap po ng Panginoon ay pure vessels. Sabihin nyo nga po, pure vessels. Buksan nyo po sa 2 Timothy chapter 2, verse 21. Kung ikaw ay hindi kumbinsido, naririyan po, nakasulat. 2 Timothy chapter 2, verse 21. Ito po yung statement na nagsasabi na ang ginagamit po ni Lord ay yung mga pinamaging matuwid po niya, pinapaging matuwid niya. Sabi po sa verse 20, simulan po natin sa 20, basahin natin hanggang 22. Sa isang malaking bahay ay hindi lamang may mga kasangkapang ginto at pilak, kundi mayroon din namang kahoy at luwad. At ang iba'y sa natatanging panggagamitan at ang iba'y para sa karaniwan. So sa bahay po natin, sino po dito merong ganoon na bahay na nagamit sa bahay na pangmalakasan yung tawag? Yung mga baso, pitsil, kutsara, tinidor, tsaka plato na saka lang nilalabas kapag may bisita. Meron po bang ganun sa bahay ninyo? So, lumaki po tayo na ganoon, na meron po yung mga niregalo nung kasal, yan, mga nakatago po yan sa cabinet, kasi ilalabas lang yan pag may bisita. Iniisip ko po nung ako'y bata, ba't kaya rin hindi ginagamit pag ang ganda nito parang tuwing may ilalabas po ang mama na magandang baso, parang gusto kong itabi na ito na lang yung baso ko, di ba? Meron po ba din kayong ganong growing up na parang ito baso ko to ha, ito tasa ko to ha, ito plato ko to. So, pag may nilabas na bagong gamit, parang gusto mo yung gamit na yon. Alam niyo po sabi dito, may pangkaraniwan na gamit, pero may mga gamit na pang mga mahalagang okasyon. So, yun po yung nilalarawan dito. Tingnan po natin sino po yung gagamitin sa mahalagang okasyon. Verse 21, kung nililinis ng sino man ang kanyang sarili mula sa mga bagay na ito, ibig sabihin po, karumihan ang tinutukoy sa mga kasalanan, ay magiging tanging kagamitan, itinalaga at mahalaga sa may-ari ng bahay. Handa sa lahat ng mabuting gawa. So sinasabi po dyan, kung ikaw
Isipin nyo nga po, ikaw ba ay pangkaraniwan o pang-espesyal na okasyon? Kung ikaw ay gamit sa bahay ni Lord, tingin nyo po ba ikaw ay pangkaraniwan or pang-espesyal na okasyon? Alam nyo po, if you're desiring na Lord, ako gusto ko ng pang-espesyal na paggamit po ninyo, alam nyo pong hinihingi ni Lord? Righteousness. Sabi sa verse 21, kung iyong lilinisin ang iyong sarili mula sa karumihan, ikaw ay magiging espesyal na kagamitan. So if you're desiring, sinasabi mo, Lord, ako gusto ko, gamitin mo ko. Alam niyo po, non-negotiable na yung sin. Non-negotiable na yung kasalanan. It is impossible for God to use you while you are living in sin, while you are walking in sin. Ang gusto po ni Lord, tayo'y magpalinis sa Kanya. Alam niyo po, this is not a message of condemnation, but a message of hope. Bakit kasi, kung ikaw nasa stuck ka na parang feeling mo, ba't ganun, di ako magamit ni Lord? Hope po ito na binibigay sa'yo ni Lord, anak, may plano akong gamitin ka. Pero ang inihingi ko ay pagsisisi or pagtalikod sa kasalanan. Gasgas na mensahe po ito. Pero kung ikaw nagde-desire ka na gamitin ni Lord, bitawan mo yung mga kasalanan. Bakit kasi ang pagsunod po sa kasalanan, sa sinasabi ng kaaway, ay pagkakaalipin sa kaaway. Ang paggawa ng misyon ni Lord, ito po'y pagkakaalipin sa Diyos. Ano po ibig sabihin? Kung pipiliin mo na maging alipin ng Diyos, sumunod sa Diyos, kailangan mong talikuran na, Lord, ayaw ko na maging alipin ng kaaway. Sino po dito, ganun po ang declaration mo sa sarili mo na ayaw ko nang maging alipin ng kaaway. Amen. If you're declaring that over yourself or making a decision na ayaw mo na yun, alam niyo po ang totoo, God is willing to use you. Kasi si Lord po, may plano siya sa'yo, may design po siya sa'yo na nais niyang i-fulfill if you will decide na tumalikod po dyan. So sobrang halaga po nito na tayo po'y mamuhay ng repentant life. Alam niyo po, kahit po ako na nakaharap sa inyo ngayon, alam ko po, hindi po ako qualified. Sa lahat ng mga nagawa na sabi na isip ko po sa aking buong buhay, alam ko po, disqualified ako sa harapan ni Lord. So wala po sa atin dito ang qualified, pero because of what Jesus did, of what Jesus has done, ikaw ay pwede nang ma-qualify. Sabi mo sa atin mo, good news yun. Ang mensahe niya lang po sa atin, mula po nung nandito siya sa mundong ito nga po ang mensahe ni John the Baptist, naalala niyo po, sabi niya, magsisi na kayo sapagkat paparating na ang kaharian ng Diyos. So yung pagkakapanganak po ni John the Baptist, pagko-conceive po sa kanya, mensahe na po agad ng repentance. Kasi naghahanap po si Lord ng matuwid na nais niyang gamitin. No? So if you're walking in righteousness ngayon and parang feeling mo, ba't parang wala namang misyon na ipinapagawa sa akin si Lord? Alam niyo po, sinasabi ko po sa inyo ngayon, manatili ka sa paglakad sa katapatan, sa katwiran ni Lord. Darating at darating po yun. Alam niyo po, one thing I know, hindi ko naman pinili or hindi ko naman first option po na magpastor or mag-lead ng church or gawin po yung ginagawa po na ito. Tinatakbuhan ko po ito all my life. Pero wala dito na po dinala ni Lord. And doon ko po na-realize yung nabasa ko po sa Bible na hindi kayo ang pumili sa akin, kundi sabi ni Lord, ako ang pumili sa inyo. So ibig sabihin po, kapag ikaw pinili mong lumakad sa katwiran ni Lord, darating yung time makikita mo na lang yung sarili mo, ginagawa mo na yung mga bagay na hindi mo naman pinili before. Hindi mo naman first option. So, darating na lang po yun. Uso po ngayon yung post sa Facebook, hindi ko pa alam kung nakikita nyo yun, na sabi doon, if you were to tell me 10 years ago that I will be like this, I will laugh at you. Kung sasabihin mo sa akin 10 years ago, for example, in my case, 10 years ago na pastor ako after 10 years, tatawanan kita kasi tinatakbuhan ko si Lord 10 years ago. So, alam niyo po ang totoo, lahat ng mga taong pinipiling lumakad sa katwiran, magugulat ka na lang one day na makita mo yung sarili mo, nilalakaran mo yung pagkakatawag ni Lord. So just be faithful in your walk kay Lord. Kung ikaw nahihirapan kang lumakad sa katwiran ni Lord, tuloy lang, laban lang. Sabi mo, laban lang. Laban lang. Bakit? Kasi worth it po lahat ng yan. Sulit po lahat ng yan. Makikita mo unti-unti na fulfill ang mga bagay na nais ni Lord. Bakit? Kasi yun po yung unang tawag niya sa atin. Lumakad sa katwiran. So, ang tanong, pasok na po ba sa first qualities? Walang naka-amen.
Pasok na po ba sa first qualities? Sino po dito alam mo pinatawad ka ni Lord? Sino po dito alam mo pinapaging banal ka ni Lord? So tanong po, pasok na po ba sa first qualities? Amen. Yes, na sure. Kasi alam mo, hindi nakabase sa'yo. Alam niyo po ba kahit kaligtasan natin kung papasok ka ng langit or hindi din talaga nakabase sa'yo, kundi nakabase sa biyaya ni Lord. So kung gagamitin ka ni Lord, hindi dahil perfect ka. Tandaan niyo po yun. Hindi naghahanap si Lord ng perfect. So sinasabi ko po ito na dapat matuwid ka, hindi para sabihin na dapat perfect ka. Magkaiba po yung perfect at matuwid. Yung perfect po, wala yung mistake. Yung righteous or matuwid, makasalanan, namuhay sa marumi, pero pinatawad at nilinis ng Panginoon. Kaya, naging righteous. No? So, yun po yung una nating point. Pangalawa pong qualities na hinahanap po ni Lord, tuloy po natin ang pagbabasa sa Lucas chapter 1. Sige po, balikan po ninyo. Yun po ang ating pag-uusapan. Storya po ni Elizabeth at Zacarias. Lucas chapter 1, verse 7. Di ba sabi po sa verse 6, sila'y kapwa matuwid. Sa verse 7 naman po, subalit wala silang anak sapagkat baog si Elizabeth at sila'y kapwa matanda na. Grabe po yung verse 7 kasi sobrang ini-highlight po dyan yung impossibilities na si Elizabeth at Zacarias ay magkaroon ng anak. Pero alam niyo po, one thing I know kay Lord, wala pong imposible sa Kanya. Amen. Nakarinig po ako ng storya sa Mindanao na meron pong isang lalaki na siya po'y nakuryente. At dahil po siya'y nakuryente ay nawalan po siya ng pagkakataon na magkaroon ng anak dahil lahat po ng kanyang sperm ay na-consume. So wala na pong healthy na seed na magmumula sa kanya para sila'y magkaroon ng baby. Pero alam niyo po yung prayer niya kay Lord, Lord, alam ko ikaw ay God of the impossible. Sinabi talaga ng doktor sa kanya, wala. Nakailang test po siya, wala talagang pag-asa na siya po'y magka-baby. Pero alam niyo po, sa faith po nilang mag-asawa, ay biniyayaan po sila ng anak. Miracle baby po yun, na-meet po namin nung nakaraan. Siguro nasa 2 years old na po yung baby or 3 years old. So 3 years ago, biniyayaan po sila ni Lord ng isang impossible na baby. So imagine, sabi po ng doctor, sabi ng siyensya, dahil pag nakuryente po yung isang tao, di ba, na nadadamage po talaga yung reproductive organ, yung kanila po mga cells. So, mukhang imposible po sa tao, pero sobrang daming storya na po nito. Hindi lamang sa panahon ngayon, sa panahon ng Bible, sobrang puno ng ganyang storya. Lahat ng mga impossible sa tao ay possible kay Lord. Sino po dito naniniwala ka doon? Amen. So, God is the God of the impossible. So, pangalawa po na qualities po na hinahanap ni Lord ay dependent on God. Sabihin nyo nga po, dependent on God. So si Elizabeth at Zacarias, wala silang kakayanan. Pero alam niyo po ba, one thing I know, paborito ng Panginoon yung mga walang maipagmamalaki. Kung naghahanap si Lord ng gagamitin, hindi po yung magaling, hindi po yung talented, hindi po yung, ito anointed, ito pipiliin ko nga itong gamitin. Hindi po. Ang hinahanap ni Lord yung walang maipagmamalaki. So kung ikaw naririto ka ngayon sa lugar na ito at sinasabi mo, ala, hindi ko naman yan kaya. Ala, hindi naman ako able na gawin yan. Ala, hindi ko naman kaya yung mga ginagawa ninyo or yung sumunod sa Panginoon na ganito, ganyan. Ang dami mong excuses, ang dami mong rason. Gusto kong sabihin sa'yo, sa harapan po ni Lord, walang excuse, walang weakness. Dahil ang ating kahinaan, sabi ng Panginoon, doon mag-uumapaw ang kanyang biyaya. So maaaring ngayon, pag humarap ka sa salamin, di ba may sinabi sa'yo si Lord, anak, gusto kitang gamitin sa ganito. Anak, gusto kitang gawin mo yung bagay na ito. Tapos pagharap mo sa salamin, ito, gagamitin to ni Lord. Gagamitin mo to, Lord, yung taong to. Ito nga yung mga kasalanang ginawa ko before. Hindi ko nga kayang magsalita sa mga tao. Pagharap nga ako sa ibang tao, nauutal-utal pa ako. Lord, ang dami ko, hindi ko talaga kaya. Alam niyo po ang totoo, gusto ng Panginoon na tayo po'y maging dependent sa Kanya. Na wag po tayong tumingin sa atin pong kakayanan, wag po tayong tumingin sa impossibilities, kundi dumepende po tayo sa Kanya. So kung naghahanap po si Lord ng gagawa ng himala, sino po dito gusto mo gamitin ka ni Lord para sa Kanyang mga himala? Kung ikaw nag-desire ka nun, alam niyo po ang hinahanap ni Lord, ang hinahanap niya, paborito niyang gawa ng himala, yung mga taong hindi magnanakaw ng kanyang kaluwalhatian. Kasi sa mata ng ibang tao, itong taong to hindi able. So kung ikaw, pinagsisinungalingan ka ng kaaway, na ikaw, imposible ka namang magamit ni Lord,
Katulad ni Elizabeth, pwedeng sabihin sa'yo ng kaway, alay, ikaw'y matanda na. Alay, wala kang kakayanan na nagawin iyan, yung mga ginagawa nila. Hindi mo yan kaya kasi wala ka masyadong alam. Hindi mo kaya magsalita. Alam niyo po, maaaring maraming sinasabi ang kaaway against you. But right now, gusto kong sabihin sa iyo, ang ginagamit ni Lord, perfect, kung ikaw ito na imperfect, perfect po yan. Kung ang dami mong imperfections na nakikita para hindi ka magamit ni Lord, perfect yan na gamitin ni Lord. Bakit? Kasi ang hinahanap niya po yung mahihina. Kaya nga po si Apostol Pablo, naalala niyo, sabi niya kay Lord, Lord, alisin mo sa akin yung kahinaan na to. Alisin mo sa akin yung mga bagay na ito, itong struggle na to, kasi ito na lang ang dahilan, ito na lang yung hadlang. Ang sabi ni Lord sa kanya, 3 beses niyang hiningi, sabi ni Lord, hindi. Sabi ni Lord sa kanya, for my power is perfected in your weakness. Ang aking biyaya ay sagana sa iyong kahinaan. So sino po dito, alam mo marami kang kahinaan? Sino po dito, alam mo maraming hadlang para hindi ka mag-serve kay Lord? Alam niyo po, perfect yan. Bakit? Kasi yun po yung hinahanap ni Lord. Yung maraming kahinaan. Ang hinihingi lang ni Lord, humility. Sabihin niyo nga po, humility. Humility na ano? Naaminin sa Kanya na, Lord, hindi ko kaya. Lord, hindi ako able. Lord, imposible na magawa ko. Dumepende ka sa Kanya. Kasi alam niyo po ang totoo, yun lang ang hinahanap ni Lord. Kung ikaw, ang dami mong excuses, ang dami mong rason para sabihin kay Lord na, Lord, hindi ko kaya. Lord, ito ang mga excuses ko. Alam niyo po ang totoo, wala kang takas. Sabihin sa katawa, wala kang takas. Kasi ang pilit hinahabol po ni Lord yung mga taong maraming excuses. Naalala niyo po si Moises, sabi ni Moises, Lord, hindi ko kaya magsalita. Bulol-bulol ako, atat-atat ako, hindi ko talaga kaya. Naalala niyo po si Gideon? Sabi ni Lord ni Gideon kay Lord, Lord, bakit naman ako kami yung pinaka-aba sa aming buong lahi? Naalala niyo po si Saul nung tinawag ni Lord si Haring Saul? Sabi ni Lord sa kanya, ikaw. Sabi ni Haring Saul, kami po ang pinakamababa sa aming pong buong angkan. So, palagi pong tinatawag ni Lord, ang tingin nila sa kanilang sarili, hindi nila kaya. Pero gusto ko po sabihin sa'yo, kaya mo. Sabihin sa katabi mo, kaya mo. Alam niyo po kung bakit kaya mo? Dahil sagana ang biyaya ni Lord. Ang hinahanap lang ng Panginoon, maging dependent tayo sa Kanya. Sino po dito gusto mong saluhin ang napakalawak na biyaya ni Lord? Amen. Sapat po yung iyong kahinaan. Ang kailangan mo lang, maging aminado ka. Kasi minsan naghahanap, ang tingin po natin sa sarili natin, kailangan, kaya ko, kailangan malakas ako, kailangan magaling ako. Pero hindi po, ang kailangan lang, maging dependent ka kay Lord. So second qualifications po yun, second qualities that God is looking for, dependent on God. And these people, si Elizabeth, Zacarias, alam nila, hindi pa tayo makiging dependent kay Lord, sobrang imposible na magkaroon tayo ng baby. In their dependence kay Lord, binigay po sa kanila yung isang napakalaking himala. So, mensahe po ito, depend kay Lord. Some of you, tinatawag ka ni Lord sa family mo, and you're thinking, hindi ko kaya, Lord. Tinatawag ka ni Lord sa streets, Lord, hindi ko yun kaya. Tinatawag ka ni Lord sa paggamit sa mga katrabaho mo, sa mga kaklase mo, Lord, hindi ko yun kaya. Alam niyo po, kailangan mo lang maging aminado at maging willing. If you are willing and dependent kay Lord, God is going to use you. So, dependent on God. Pangatlo po na qualities is connected to God. Sabihin nyo nga po, connected to God. So, kung babasahin po natin, sige po, tuloy natin ang pagbabasa. Sa verse 8, samantalang, tingnan nyo po kung kailan nangyari yung himala ni Zacarias. Sa Lucas chapter 1 verse 8, samantalang naglilingkod siya sa Diyos, sabihin nyo nga po, naglilingkod. Naglilingkod siya sa Diyos bilang pari, at ang kanyang pangkat ang nanunungkulan. Sabihin niyo nga po, nanunungkulan. So, two things po, naglilingkod siya, tapos yung pangkat naman niya, ang kanya nanunungkulan. Sa verse 9, ayon sa kaugalian ng mga pari, napili siya sa pamamagitan ng palabunutan na pumasok sa templo ng Panginoon at magsunog ng insenso. Verse 10, at sa oras ng paghahandog ng insenso, ang napakaraming tao ay nananalangin. Sabi niyo nga po, nananalangin. Nananalangin sa labas. So, yung mga verses po na yun na binasa natin, yung mga pinaulit ko po sa inyong salita, ay nagsisimbolize na yung mga tao po na ito, lalong-lalo na si Zacarias, nung time po na ito na ginawa ni Lord yung pagkakatawag sa kanya,
konektado po siya kay Lord. Ibig sabihin po, God is looking for people who is connected to Him. Bakit? Kasi alam po natin sobrang hirap magpagamit kay Lord. Ikaw nga na ngayon iniisip mo, kakasimula ko pa lang kay Lord, parang hirap na agad ako. Paano pa po kaya pag nag-step ka into the mission that God is telling you to do? Lalo po yung mas mahirap. Lalo po yung mas struggle. Bakit? Kasi favorite po na atakihin ng kaaway ay yung mga taong nagpapagamit sa Diyos. Bakit? Kasi threatened po ang kaaway sa plano ng Diyos sa buhay mo. Alam niyo po, napakalaki ng nais ipaabot ni Lord sa iyo. Napakaraming tao at napakalaki ng mission po na yun. Para dumepende ka sa sarili mo. Kaya God is looking for people who is connected to Him. Bakit? Ang totoo po, God is not after using you, He is after you. Hindi po si Lord, hindi niya po habol na ikaw ay magamit lang. Dahil si Lord hindi po siya manggagamit. Na ay, kaya naman ako nasa church, gawa ng gusto lang niya akong gamitin. Hindi po. Ikaw po talaga ang gusto ng Panginoon. Yung paggamit niya sa'yo, bunga lang po yon ng pagiging connected mo sa Kanya. Alam niyo po ba si Lord hindi siya namatay sa krus ng Kalbaryo para magawa mo yung mga pinapagawa niya sa'yo? Namatay siya sa krus ng Kalbaryo para iligtas ka. Ibig sabihin ko nape-pressure ka, walang sense yung buhay ko na to, hindi ko magawa yung mga pinapagawa ni Lord. Kailangan mong unang tandaan, namatay si Lord hindi para sa mga kaya mong gawin. Namatay si Lord para sa iyo mismo. Ngayon, sapat po yung dahilan para ikaw ay mag-umapaw sa pasasalamat na, Lord, sige, willing po ako magamit mo. Pero, again, tandaan po natin, God wants you to stay connected to Him. Gusto po ni Lord na manatili kang konektado sa Kanya. Dahil, kung hindi ka connected sa Kanya, alam niya, ikakawasak mo lang yung calling na ipapagawa niya sa'yo. Alam niyo po ba na ang calling, it can either make you or break you? Yung mission na pinag-uusapan po natin, kapag ikaw ay umuo kay Lord at nag-go sa pinapagawa niya pero disconnected ka sa Kanya, alam niyo po yung totoo, para kang isang pagkain ng leon na inaaro mo ang sarili mo sa leon. Ipinapain mo ang sarili mo sa kaaway kapag yes Lord, gagawin ko ang pinapagawa mo, pero hindi ka na konektado sa Kanya. Parang sinasabi mo kay Satan, sige Satan, lamunin mo ako, lapain mo ako, patayin mo ako. Bakit? Kasi disconnected ka na kay Lord. Kaya po minsan, hinahayaan ni Lord na mangyari yung mga hindi magagandang pangyayari sa buhay natin para ayusin yung connection natin sa Kanya. So kung ikaw ngayon nasa rough moments ka na parang feeling mo, ba't ganun? Parang ang hirap na nangyayari sa pamilya ko. Ang hirap na nangyayari sa personal life ko. Alam niyo po kung bakit? Kasi gusto ni Lord i-restore yung connection mo sa Kanya. Makalat po yun. Makalat yung pagre-restore na yun kasi gusto ni Lord bulabugin ka talaga. Dalhin ka sa pagkakataon na wala ka nang maipagmalaki. So, di ko alam kung nararanasan niyo po yun na minsan parang ang smooth naman ang buhay ko ngayon, pero bakit ganon? Sobrang noon, pero ba't ngayon sobrang rough, sobrang hirap, sobrang tindi, sobrang igting ng nangyayari. Alam niyo po, yan ay kaparaanan ni Lord para i-restore yung connection mo sa Kanya. Nung nakaraang week po, yung sa bahay po namin, yung gripo sa amin pong banyo, yan, nasira po yung ilalim. So wala nang dumadaloy na tubig dun po sa gripo. Dahil yung connection po sa ilalim ay hindi okay. So, nung chinek po namin, yun po dahil kalawang na yung connection, nagko-connecta sa Kanya, at saka yung pinakanab na bukasan. Wala nang dumadaloy na tubig. So, nung pag-check po namin, ayun, lalong bumulwas yung tubig sa ilalim, tapos wala nang dumadaloy sa taas. So, naghanap po ako online, wala po ako makita na kasi ang mahal, parang pupunta lang daw siya 3,000 kasama na daw materials dun sa gripo. Sabi ko, grabe naman yun. Magkano pag labor lang? Amin na lang yung materials. Sabi niya, 2,000. Sabi ko, yun lang po yung nireply ko. Kasi sa personally sa akin, pag tumawag ka ng maghapon, di ba, kaya mong bayaran ng either 500 or malaki na po yung 1,000, ganyan. Kasi parang trabaho niya yon buong maghapon. So, gets ko naman na special job ito, pero sabi ko, yun na lang nireply ko. So, message pa siya ng madami. Ang ginawa ko naman po, naglakad po ako sa Novista, naghanap ako ng mga naggagawa doon. So, nakakita po ako ng isang bahay
At sinabi ko po sa kanya, ito yung sira. Sabi ko, magkano po ba after naming mapag-usapan? Sabi niya, 500 lang yan, okay na dyan. Kanya. So, na-settle po namin, pumunta po siya sa bahay, pag-start niyang paggawa, ayun na. Nakita na po ang malalaking sira. So, nakita po doon na yung mga materials na ginamit doon ay mahuhuna, kasama yung sa ilalim na pipe. So, tinry niya pong alisin muna. Pag alis na po, hirap na po silang ibalik. Sabi ko, wag niyo na pong ibalik. Bibili na lang ng bago. Kasi yung pipe, mahuna din, hindi siya bakal. Mahuna lahat yung mga material. So nadamay lahat. Kasama yung naisip namin, ay sama na nga yung sa flash kasi si Ryan. So lahat yung mga sira doon sa banyo ay ginawa ni Kuya. So naging sobrang makalat, mabaho, na-expose po doon na grabe doon pala dumadaan yung mga ipis kasi naamoy ko po yung ipis doon sa pipe. Ang kalat po dun sa CR. Kung baka kung iisipin, ang sama naman ito sa pakiramdam, papagawa mo lang yung isang daanan ng grip ng tubig, sobrang naging makalat, magastos, mabaho, marumi dun sa CR. So, nagkaroon po ng exposure. Alam niyo po ba na madalas ganun po ang ginahayaan ni Lord na mangyari sa buhay natin? Para maisip mo, ba't ang kalat? Ba't ang dumi? Ba't ang hirap? Ba't ang gastos? Ba't sobrang tindi ng mga nangyayari? Alam niyo po kung bakit niloloob ni Lord na mangyari yun sa buhay natin? Kasi para ma-restore ang connection mo sa Kanya. Alam niyo po yung nangyari? After po noon, na-restore po yung mga connection ng tubig dun sa amin pong CR. Yung flash na nagpa-flash ng kanya at napakagasto sa tubig, tumino po. Yung gripo po namin na for siguro 1 year mahigit po naming tinitiis na mahina po ang daloy, umayos po. Dahil po sa 1 or 2 araw na gawaan na napakakalat ay na-restore po yung connection. Alam niyo po ba, habol ni Lord yung connection niya sa'yo. Connection mo sa Kanya. Kung iniisip mo, hindi naman, ang habol lang naman ni Lord sa akin, gamitin niya ako para ganito ang gawin ko. Hindi po. Yung paglilingkod sa Kanya, bonus lang yon. Pero ang gusto ni Lord, konektado ka sa Kanya. Dahil namatay siya, hindi para sa kaya mong gawin para sa Kanya, namatay siya para sa iyo dahil mahal na mahal ka niya. So, ang Panginoon po, hindi siya naghahanap ng mga taong kaya ngang maglingkod sa Kanya pero disconnected naman. Kasi pag disconnected ka sa Kanya at naglingkod ka sa Kanya, magmamalaki ka lang. Kaya maraming naligtas kasi magaling ako magsalita. Power ako magsalita. Pag ako nagsalita, ang dami talaga naliligtas. Hindi po, magmamalaki ka. Pero kapag ikaw, nagamit ka ni Lord dahil connected ka sa Kanya, masasabi mo lang palagi, biyaya to ni Lord, kaya ako nakakapaglingkod sa Kanya. Dahil hindi ko talaga kaya, I am unable, hindi ko kaya magsalita, hindi ko kaya lahat ng to, pero ngayon, nagagawa ko dahil sa biyaya niya. You will give back the glory to Him dahil alam mo, imposible kung ikaw lang. So ang hinahanap ni Lord, yung connected. Sabihin niyo nga po, connected. Tanong mga sa mo, konektado ka ba? Alam niyo po, ang Bluetooth speaker, kahit gaano kaganda ang tugtog, napapatugtugin mo kapag disconnected po ang Bluetooth speaker, hindi po yan tutunog. Ang microphone po, kahit gaano kalakas ang aking sigaw, kahit anong hampas ang gawin ko sa mic po na ito, kapag ito'y disconnected dun sa sound system, hindi rin po ito tutunog. Ang tubig, walang dadaloy sa gripo kapag disconnected sa tubo. Ang kuryente, ganun din po. The same is true with you. Gusto ni Lord, palaging connected ka sa Kanya. Kaya makikita po natin, si Zacarias, connected kay Lord. Si Elizabeth, both sila. Priestly po yung kanilang blood, kaya parehas po silang matuwid at connected sa harapan ni Lord. Kahit po si Jose, si Maria, they are both connected kay Lord. Ang patunay po nito, nung nalaman ni Maria na siya'y buntis kay Jesus, nagpuri siya sa Panginoon. Grabe yung pag-uumapaw. Doon po nagmula yung kanta na kinakanta sa mga gawain before na ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Yan. Sa ulo ko po yung kanta na yan before. Yan. Kanta po yun ni Maria noon kasi nagbuntis po siya kay Jesus. So, yung bagay po na yan, patunay na si Mary po connected siya kay Lord. Si Joseph po, connected din siya kay Lord to the point na kahit sa panaginip, nare-receive niya ang command ni Lord na umalis na kayo sa Ehipto, pumunta kayo dito, wag mong pakasalan mo si Maria, wag mo siyang takbuhan. So, connected po siya kay Lord. Makikita po natin, everyone na ginamit po ni Lord sa kanyang salita sa Bible, connected sa kanya. So if you're desiring, Lord, use me in my family. Lord, use me in this generation. Lord, use me para sa ibang tao. Ang desire ni Lord, konektado ka
sa Kanya. So, sino po dito gusto mong magpagamit kay Lord? All out. Amen. If you're desiring that, be connected. Stay connected kay Lord. No? So, pangatlo po, pang-apat po, last na po ito, and tayo po ay mananalangin. Last po na gusto ni Lord that we have if you want Him to use you. Pang-apat na qualification. Tingnan niyo po ang nangyari. Nung sinabi po ng angel na kay Zacarias, magbubuntis ang iyong asawa. Nandun po siya sa templo nung time na yon, naghahandog. At ito po yung sagot ni Zacarias. Tingnan niyo po ang sabi niya sa verse 18 sa Lucas chapter 1. Sinabi ni Zacarias sa anghel, paano ko malalamang gayon nga, sapagkat ako'y matanda na, at ang aking asawa ay puspos na ng mga araw. Tanong mo nga sa kanila mo, puspos ka na ba? So yung sabi ni Zacarias, ako'y matanda na. Inulit niya ulit, pero iba naman yung pagkakatawag, puspos na ng mga araw. Yan. So, pag ikaw ay tumatanda, huwag mong gamitin yung term na tumatanda. Ako'y napupuspos na ng mga araw. Yan. So, may bago ka ng term para hindi masyadong offensive yung dating. So, dito po, inulit na naman niya. Parehas lang po yun matanda at puspos na sa mga araw. Parehas ang gusto niyang iparating na imposible na kaming magkaroon ng baby. Pero this time po, bagaman sinasabi niya po yung realidad, di ba kahapon, diniscuss po yan, magkaiba yung truth at yung reality. Yung realidad, oo, matanda na, imposible na magkaanak. Pero ang gusto ng Panginoon ay confess natin at sabihin ay yung truth or katotohanan. Dahil po ganun ang ginawa ni Zacarias. Tingnan niyo po naging reaction ng anghel sa verse 19. At sinagot siya ng anghel, ako si Gabriel na tumatayo sa harapan ng Diyos. So mismo, harapan, face-to-face, nakakaharap ko ang Diyos. Parang sinasabi ni Gabriel dito ngayon, na ang daladala ko'y hindi ako lang, hindi Gabriel lang, kundi ang daladala ko ay ang Diyos na kinakaharap ko palagi. Dahil po doon, sabi niya po dito, ako'y sinugo upang makipag-usap at ipahayag sa iyo itong magandang balita. Verse 20, parang sinasabi ni Gabriel, ang ganda-ganda ng dala kong balita sa iyo. Sa verse 20, subalit ngayon, sapagkat hindi ka naniwala sa aking mga salita na magaganap sa kanilang kapanahunan, ikaw ay magiging pipi at hindi makakapagsalita hanggang sa araw na mangyari ang mga bagay na ito. So, nagduda po si Zacarias, pinagdudahan niya ang sinabi ng anghel. Ngayon, para hindi na niya pagdudahan at hindi siya makapag-curse. Alam niyo po, madalas may gustong gawin si Lord, pero kinokontra ng ating bibig. Alam niyo po yung ginawa ng anghel, kesa naman hadlangan mo ang gagawin ni Lord, stop ka na lang, shut up na lang ang iyong mouth, kesa i-curse mo ang plano ng Panginoon. So, in short, wala akong kayang gawin, hindi naman kita kayang patayin ngayon, parang gustong sabihin ng angel. Sasarang ko na lang ang bibig mo para hindi mo hadlangan ang gustong gawin ng Panginoon. Kasi baka, magbuntis yan, tapos baka biglang malaglag dahil kaka-curse mo dyan sa ipapanganak ni Elizabeth. So para wag na lang mag-curse si Zacarias, sinarhan na lang ang bibig niya. So in short, ang hinahanap po ng Panginoon, pang-apat po na qualities ay firm in faith. Sabihin nyo nga po, firm, 1, 2, 3. Ibig sabihin po, buo ang pananampalataya. Na hindi po siya nakabase sa nakikita ng mata, kundi nakabase po siya sa Diyos na nagsabi sa kanya nung pangako na yon. So yun po ang hinihingi ng Panginoon sa atin. No, kung nais mo na gamitin ka ni Lord, wag mong pagdudahan ang sinasabi ng Lord sa'yo. Sa halip maging firm ang iyong pananampalataya na Lord, gagawin mo ang lahat ng to ayon sa iyong sinabi. Ayon sa iyong sinabi. Alam niyo po ba, madalas pag si Lord nagpagawa ng isang bagay, higit po yun sa kaya mong, sa abilidad mo. May sikat pong kasabihan, ang sabi nila, kaya mo yan, hindi yan ibibigay ng Diyos sa'yo kung hindi mo kaya. Narinig niyo na po ba yun? True or false? True at some point, pero false, ayon po sa katotohanan ng salita ng Diyos. Dahil makikita po natin, ang ibinibigay ng Diyos sa mga tao, higit talaga sa kanilang kakayanan. Bakit? Kasi para dumepende tayo sa Kanya.
Naalala niyo po si Goliath? Higit sa kakayanan ng sino mang Israel dahil pinakamalakas siya, pinakamatangkad, pinakamalaki sa lahat. Pero binigay ng Panginoon sa Israel, higit sa kanyang kakayanan. Dahil naghahanap ang Diyos na dedepende sa kakayanan niya at hindi sa kakayanan ng Diyos at hindi sa sariling kakayanan. Ngayon makikita po natin, when God gives us something, sabi nila, hindi ka bibigyan ng hindi mo kaya. Ang totoo po, madalas bibigyan ka ng Lord ng hindi mo kaya. Kaya minsan parang mapapaisip ka, ba't ganun? Ba't hindi ko na kaya? Ganun talaga. Nakadesenyo yan para hindi mo kayanin kasi gusto ni Lord lumapit at dumepende ka sa Kanya. Dahil ikaw ang habol ng Diyos. Ngayon, kaya hindi mo kailangang kayanin. Sabi mo sa atin mo, hindi mo yan kaya. Hindi po ito pang-discourage na sumuko ka na, kundi pang-i-encourage na oo, sumuko ka na nga sa harapan ng Panginoon. Kasi nakadesenyo talaga yan para hindi mo kayanin. Kaya nga po maraming tao, tumingin po kayo sa mga tao na nasa mundo, nagpapatiwakal, sumusuko. Meron pong nabalita siguro a few months ago na pastor nagpatiwakal. Kasi binase niya po sa kanyang sariling kakayanan ang lahat ng bagay. Alam niyo po ang totoo, lahat ng ipinapagawa ng Diyos sa iyo, lahat ng mga bagay na hinahayaan ng Panginoon na mangyari sa iyo, ay nakadesenyo para dumepende ka sa Kanya. Kaya wag mong pagdudahan. Wag mong pagdudahan na sinasabi nga yan ni Lord sa iyo at ipinapagawa niya. Kasi opo, pinapagawa niya, and you have to be firm in faith. Wag mo siyang pagdudahan, wag mong tingnan ang sarili mong kakayanan. Kasi kung titingin ka sa sarili mong kakayanan, makikita mo nga na hindi mo nga kaya. Yung pagtingin po sa ating ability, it limits what God can do through us. Looking at your own ability limits what God can do through you. Minsan, ang laki na ng gustong gawin ni Lord. Minsan, ang dami ng gustong iligtas ng Panginoon through your life. Minsan, ando na, family revival na sana, may gagawin na ang Panginoon sa iyong buhay sa mga taong pinagpe-pray mo. Pero dahil tiningnan mo ang sarili mong kakayanan, nalilimitahan ang kayang gawin ng Panginoon. Kaya, wag mong tingnan ang iyong sarili. Kasi kung titingnan mo ang iyong sarili, hindi mo talaga yan kaya. But what you need to do is to surrender every doubt kay Lord. Surrender your doubts kay Lord and be firm in faith. Sabi niyo nga po, let firm in faith. So, possible lang ilan po sa inyo na narito, may mga sinabi na sa'yo si Lord ng mga nakaraan pa. Like, ililigtas ko ang pamilya mo, or gusto kitang pagpalain ang iyong business, ang iyong trabaho, or sabi ni Lord, gagamitin kita, pinangakuan ka ni Lord, I will make you the head and not the tail. Alam niyo po ang kailangan natin gawin, panghawakan natin yon. Yung lahat ng pangako na yun ni Lord. Some of you, may binigay si Lord na specific promise, be firm. Sabi niyo nga po ulit, be firm. Be firm. Bakit? Kasi ang Diyos na nangako ay siya din po nagagawa ng mga ipinangako niya. Hindi yung gagawin, depende sa kakayanan mo. Gagawin niya yon depende sa kakayanan mong magtiwala at maniwala na kaya niya yung gawin. Kasi whenever we question God sa pamamagitan ng physical, na Lord, ito kasi ang mga dahilan, ba't hindi yun mangyayari? Alam niyo po, kina-question niyo din po ang ability. Kina-question din natin ang ability ni Lord na kaya niyang gawin yun. Kaya nga po, si Abraham nun, di ba, nagkaroon siya ng Ishmael. Bakit kasi? Gumawa sa sarili niyang paraan kasi kita niya din, imposible talaga ito. So, wag po tayong magpapadala sa ating pagdududa. Sa halip, maging firm po tayo sa pananampalataya natin sa Kanya. So, alam niyo po ang totoo, God is wanting us to believe. Pag may sinabi siya sa iyo, panghawakan niyo po talaga yun kasi kaya niya pong gawin yon. No, ang totoo po, if you will not believe sa Kanya, mayroon siyang kayang i-raise up na iba para gumawa ng mga ipinapagawa niya sa iyo. Kung ikaw humihindi ka sa mission niya, meron po siyang kayang i-raise up para magpagawa ng mission na ipinapagawa sa iyo. Pero alam niyo po, nakadesenyo talaga yung mission na yan para sa iyo, kaya umuo ka na. Sabi mo sa sarili mo, umuo ka na. Naalala ko po noon, hindi pa po uso yung vlogging content creation, na-receive ko na po yung command na yun to do that. Alam niyo po, nung dinelay ko po ng dinelay yung sinasabi ni Lord, nakita ko po, nag-rise up nga yung mga content creators po na yun. Na parang, grabe, tuwing pinapanood ko tuloy yung mga tao na yun, nung time na yun, kaya ko din to
Parang inisip ko pa, mas kaya ko pa ng mas ganito, mas dagdagan itong ginagawa nito. Pero hindi pala tumitingin po si Lord sa mas kaya, sa mas may ability, kundi tumitingin po siya sa willing at firm na mananampalataya na, Lord, sige, gawin mo ito sa akin. Nitong 2023, meron po siyang conviction din sa akin na gawin ko itong certain type ng content. Parang mini vlogs siya. Lalagyan ko ng VO or voice over. And nag-no na naman ako sa kanya. Nag-yes ako at some point, tapos hindi ko na naman nagawa. Alam niyo po, after that, nakita ko po last year and then this year, nag-rise up yung mga content creators na Christian na ginagawa yung specific instruction ni Lord na gawin ko. And during that time, hindi pa po yung sobrang usos, especially sa Christian community. Ngayon, ano na siya, parang, grabe ito yung specific thing na pinapagawa sa akin ni Lord last year and hindi ko siya nagawa. Alam niyo po, nakita ko po, nag-rise up yung mga ginagamit ni Lord para gawin yung specific command na yun. Ba't ko po ito sinasabi? Kasi ang totoo po, yung pinapagawa sa iyo ni Lord, alam niyo po, hindi ka nag-iisa na pinapapagawan niya ni Lord. May mga taong kayang i-raise up si Lord kung ikaw ay hihindi sa Kanya. May mga taong kayang itayo ang Panginoon. Naalala niyo po si Elijah? Ang sabi ng Panginoon, sabi ni Elijah sa Panginoon, Lord, ako na lang ang propeta na natitira. Pinagpapatay na niya lahat ng mga propeta niyo. Sabi ni Lord sa kanya, hindi. May 7,000 pa na propeta, hindi lang ikaw. So, ang dami pa palang nagtatago na sa mga kuweba na kung hindi ka kaya mag-raise up ni Lord. Alam niyo po si Elijah noon, humindi siya ng humindi kay Lord. Kung babasahin niyo po yung storya, kung ano ang nangyari, kakatakbo niya sa Panginoon. Sabi niya kay Elijah, Elijah, pumunta ka na doon. Makikita mo doon si Elisha. I-anoint mo siya. So, kahit hindi po ni Elijah, biglang, ayun na, pinapasa na sa kanya yung call. Double portion of anointing na nakuha po ni Elisha, pero at the same time, si Elijah po, natuldokan na yung call niya sa Panginoon. Kasi ang totoo po, God can raise up someone else if you will say no to Him. Kung ikaw tatakbo ka sa sinasabi at ipinapagawa ng Panginoon, may kayang itayo at ibangon ng Panginoon para magamit niya. Pero again, ikaw ang gusto ni Lord. Sabi mo sa katabi mo, ikaw ang gusto ni Lord. Ikaw ang gusto ni Lord. Just be firm. No? So yung 4 po na ito na ating pinag-usapan, ako po'y naniniwala, gusto ni Lord na tayo po ay maging ganito. Lakaran po natin ito. Again, una, righteous before God. If you think you're disqualified, no, kaya kang i-qualify ni Lord. Because Jesus died, you are qualified if you will repent of your sins. No, meron na pong qualification sa atin. At the same time, God wants us to be dependent on Him, connected to Him. Kasi sobrang tough ng pagkakatawag po at pinapagawa ni Lord. Kaya nais po niya na maging dependent tayo sa Kanya. Maging connected tayo sa Kanya. And lastly, be firm. Sabihin niyo nga po, be firm. Be firm. Bakit? Kasi gusto ni Lord paniwalaan po natin na siya ang gagawa at hindi po tayo. Bagaman imposible, bagaman ang daming hadlang, at gusto ko po sabihin sa iyo, God is not looking for numbers as well. Hindi po tumitingin si Lord ng madami. Hindi po tumitingin si Lord ng kailangan ganito muna para matuloy ang plano ko. Kailangan ganito karami muna. Hindi po. Elizabeth at Zacarias nga lang pinanganak ng isang John. So ibig sabihin po, sapat na ang oo mo para mangyari ang pinapagawa ng Panginoon. Inaantay lang niya na maging willing ka. And if you will be willing, God is going to use you. Tayo pong lahat ay magsitayo. Ako po'y naniniwala that this day, gusto po ulit i-clarify ni Lord sa iyo, no, anak, you are chosen. You are chosen. Pinili ka ng Diyos at tinawag ka niya, meron siyang nais ipagawa. And maybe you think na, ako disqualified ako, hindi naman ako qualified na gawin ito. Pero ngayong oras po na ito, gusto ko pong sabihin, hindi aksidente na tinawag ka ni Lord. Hindi aksidente na ikaw ay pinili niya. Sino po dito, kumbinsido ka na may planong gawin ang Diyos, may mission ng Diyos sa buhay mo? Amen. If you're convinced right now, just start to talk to Him. And kung hindi ka pa kumbinsido, simulan mong kumbinsihin ang iyong sarili. So ngayon pong oras na ito, hayaan na kausapin mo ang Panginoon at just start to thank Him na, Lord, salamat dahil ako po ay inyong tinawag at inyong pinili. Come on, just start to talk to Him.
Si Lord po, palagi po siyang merong invitation sa atin. No, God is inviting you. And possible, some of you right now, ay iniisip mo, hindi naman ako kasali dun sa qualified. Alam niyo po, nakikita ko kayong bawat isa na narito ngayon. God has a mission for you. It's not like my mission. Hindi katulad ng mission ko, hindi katulad ng mission ng katabi mo. All of us here, meron specific mission na ipapagawa sa iyo ang Panginoon. And the enemy is telling you, hindi ka qualified kasi ang dami mong karumihan, ang dami mong kalikuan. Pero ngayong oras na ito, yung katotohanan na narito ka sa church, you showed up kahit minsan hindi mo feel, kahit sobrang tindi ng atake ng kaaway, pagpipigil ng kaaway. That is the proof that God is qualifying you. Hinihingi ng Panginoon ngayong oras na ito na tumugon ka sa kanyang imbitasyon. Alam niyo po ba kahit yung storya ng Christmas, ang tinawag ni Lord ay yung shepherd. Sila ang unang nakaalam. Bakit? Kasi God is looking for the faithful ones who are connected to Him, who is dependent on Him, who is firm in faith. So ngayong oras na ito, maaaring wala kang kayang ipagmalaki. Na, Lord, ito mga inabilities ko, ito mga hindi ko kayang gawin, ito mga hadlang para mapaglingkuran kita. Maaaring katulad ni Elizabeth ni Zacarias, ay hindi mo magawa yung bagay na tingin mong pinapagawa ng Panginoon sa iyo. Right now, I wanna let you know, sapat na iniimbitahan ka ng Panginoon. Ang inaantay lang niya ay ang pag-oo mo. Ngayong oras na ito, bago po tayo magpatuloy ang panalangin, hayaan na awitin po natin yung awitin na ito. Ito po'y awit ng imbitasyon ni Lord na anak, pinapalapit kita na i-adore mo ang aking nag-iisang anak. Ito po'y imbitasyon ng Ama sa atin. Come on, let's just sing this right.